Good day! Welcome back! Ito naman tayo sa episode 5. Yung episode, 3 yung ano yun eh. Puro poste pa lang, yung 4 yung merong flooring na. Ito medyo malaki yung lockdown natin, no? Nabuo na yung yung structure per se. Nagkabobong na, medyo natagal tayong nakabisita sa site eh. So makita nyo, puro hardiflex lang, light material lang. So yung flooring niyan, yan yung one half na shara. Tapos yung pader namin 6 mm yan na Physem board. Ayan, nakita niyo na sa gilid. So puro ano na yan, metal stud. Hardiplex tuloy, Physem board. Tapos yung bubong. Yung bubong natin, nilagyan natin insulation para talagang hindi mainit. Although puti yung bubong ko, para lang hindi mainit. Tapos isa pa sa gusto ko dyan sa ganyang bubong, yung hindi maingay pag umulan. So yung ilalim, kita nyo, malinis, di ba? Ngayon, medyo may mga damo-damo pa. Ang plano ko dyan, lalagyan ko yan ng graba para sa malinis yung ilalim ba. Malinis tignan. Kitang-kita mo na nakahang. Tapos ayan yung 4x4 na tubular na pinagkabitan. So ay re-retouch na lang yan ng pintura kasi tag-ulan nung kami, nag-construct eh. Hindi naman tag-ulan pero pag kasi maulan dito sa Tagaytay. So ayan, medyo kinalawang ng konti. Babanatan na namin yan ng primer uli. Tapos pintura. Tapos lalagyan ko na lang ng used oil yung pinaka-poste para hindi kapangan ng anay tsaka langgam sa baba. Yan na yung floating staircase para maganda ang design niyan. So puro metal stud, yan. May nilagay kami diyang canopy, ayun sa pinakaharap oh. 2x2 na na tubular. Yan, kahit lambitin mo yan, matibay yan. Etong floating staircase na to, pipinturahan natin ng itim sa gilid. Ito may mga nakatukod lang kasi kaka-welding lang tsaka may sinemento namin. Para ang mangyari niyan, ibabaw lang makikita mo. Then sa likod, mapansin nyo, ka-level din niya yung ground level. So pasok tayo. Yan, oh. Kung yung ang dating kasi nito, pag nakatungtong ka dito sa flooring na yan, para kang nakatungtong sa sa bahay na kahoy, yung may konting dagundong, pero walang lubog effect. Kasi matigas yan eh. Ayan. So pupunuin natin ng yan, ng salamin yung part na yan. Yung sa bubong naman, yung ginawa namin diyan, naka-wrap yung itong 4x4 na to. Iniyakap namin doon sa channel bar. Para kung gusto mong hilahin ng bagyo, yung channel bar, yung bubong, ay angat niya muna yung buong poste, hugutin niya mula sa baba. So ay angat niya na rin yung buong bahay. Then yung C-purlins niyan sa bubong, nilagyan namin ng angle bar. Para mas marami yung welding contact point, mas matibay siya. Bawat isang member. So ayan. Yan yung hagdan papunta dun sa second floor. So akitin natin. So hardiplex lang din yan, pero meron yan siyempre bakal sa ilalim. Then instead na railing yung ilalagay ko dyan, ang lalagyan ko yan ng parang mga 1x2 na tubular. Yun na yung hawakan, yun na rin yung parang divider para may konting privacy yung sa hagdan na area. So yan, pag akit dito, ayan, ang ginamit ko dyan ay plastic phenolic para mas magaan siya pero makunat. Yun yung goal naman dyan, makunat. Kahit anong lundag mo dyan, kahit pakuin mo yan, mabubutas, mababaon mo yung pako pero hindi mo mabibiyak yan kasi makunat talaga. So ganyan lang, sakto lang sa height ng adult. So hindi naman mauuntog pero hindi naman sobrang taas. Talagang kwarto lang siya. Of course, kisame. Yan. Yung kisame na ginamit natin dyan, yung gypsum board na. Para talagang hindi mainit. Yung plastic phenolic na yan, kinountersink din namin yung yung tornilyo niyan. Yan o. Kasi didikitan na lang namin yan ng yung parang kahoy pero vinyl lang siya na 60x60. Kasi ang goal diyan mura talaga dapat ang cost. Mapababa ang cost. Yan, so baba tayo. Hindi tayo yumuko. Galing doon, hindi tayo yumuko. Pero maliit lang yan, oh. Yan na yung pinakahagda namin, 1/2 din yung nilagay namin para sure na hindi naman lulusot yung paa mo dyan. Although fiber cement yan. Hindi naman lulusot yung paa mo dyan. Same material na yan ng ginamit doon sa flooring. Basta lahat ng tutungtungan ng tao, makapal yung ginamit namin na fiber cement. Tapos countersink na lang para pag nilagyan mo ng vinyl tiles hindi halata, hindi bubukol yung mga tornilyo.
Ang dami na kasi nabibili sa online ngayon na ano na vinyl tiles, murang-mura lang. Ngayon, ito naman yung kwarto. Oh, para sa mga senior. Oh, ayan. So, yung pader ng CR, mapansin nyo, yan yung pader ng CR. Yan incorporate na namin. So, pag inano yan ng skim coat, pinalitan na ang skim coat yan, ano yan, pantay na yan. Tapos, yung pinakailalim, yan yung view. Oh. May setback tayo sa kapitbahay, pero nakalawit yung bubong na hindi aabot sa lalagpas sa property line. So, ayan yan, oh. Yan yung pinaka-high window ng CR na original. So, hindi natin giniba yung yung original na CR. Tapos high ceiling na rin kasi nga, alanganin na yan sa isang floor eh. Alanganin na siya sa isang floor. Pero, sayang naman kung ibababa ko yung kisame. Ang laki-laki ng space ngayon doon. So, hinay ceiling ko na lang din. Ano yan? 3 meters from the floor. Para yung init, nasa headroom mo, hindi masyado malapit sa ulo. So, yung lababo, tubular lang din na 1x2. Pero yung mga poste niyan sa dulo, 2x2 na tubular. Tapos, facing board ulit na 1/2. Yan na yung papatungan ng na 60x60 na tiles. As lababo, na binili lang sa online, murang-mura lang. Parang 300 plus lang bili ko dyan eh. So, yan eh, kalalabasan niya. Hindi yan mabubulok kasi bakal yung ilalim, hindi siya kahoy. Pero, yan pa yung mga pinto niyan kahoy para maganda tignan. Tapos dyan natin ilalagay yung cabinet sa taas. So, yung pinakakakapitan ng cabinet, yung mga yung mga metal stud. So, ang kahoy lang dito ay yung pinto ng cabinet. Yun lang. Tsaka yung cabinet. Yan. So, ito yan from the outside. Yan. Kaya makikita nyo dyan, mataas yung kisame nung sa kitchen. Kasi alanganin na siya para sa isang room pa eh. Pero in the future, pwede ko lagyan ng bodega yan. Kung talagang kailangan na ng space na paglalagyan. Pero ang plan ko kasi, parang ito lang muna, isang cabin lang dyan. Tapos if ever na kailangan ng another room para sa mga bisita, edi magtayo na lang ng isa pang ganyan sa kanan. So parang siya, parang villa-villa ang dating. Hindi siya yung isang malaking bahay. Mas maganda yon kasi parang ang dating, para kang nasa resort kasi may mga villa-villa kayo. Pero kamag-anak na bibisita. Since naman, malaki naman yung lote, so mas flexible. So kung titignan mo dyan sa malayo, makikita mo na hindi mo halatang puti yung bubong. Kasi itim yung gilid eh. Yun yung diskarte dyan. Babagay yan pag nakita niyo yung finished product. Ngayon, yung part na yan, yung gutter, meron ako dyan 2 butas. Stainless na rin ang ginamit ko kasi inside gutter yan para wala na akong headache. Yung butas na yan, 2 yan. Isang mas mataas, tsaka isang mas mababa yung entrada. Yung mas mataas, yun yung overflow. Para kapag lumakas ang talagang sobrang dami, meron siyang second chance na dun siya lalabas. Yung pinaka sidewall ng gutter sa dulo, may mababa rin than yung pinakasagad ng ng gutter para sure na may overflow. Tapos yung malaking butas, yan na yung pang rain collector ko. Sayang naman kasi pandilig din yun, di ba? Pwede mo na ipandilig yun. So yun, sana may natutunan kayo dito. Dun sa mga may suggestion pa, i-drop nyo lang sa comment section. Tapos yung mga expert dyan na mas magaling sa atin, mag-suggest lang po kayo dito. Ang goal natin makatulong sa iba. So, yung mga gustong matuto pa. So, comment nyo lang dyan, may tanong kayo. And share nyo na rin doon sa mga gusto nyo ng, uy, ang ganda ng setup nito, baka pwede mong gayahin. Wala pong problema sa akin kung may gagaya dyan. Wala pong problema. Ang gusto ko lang kung gagayahin nyo, yung mas maganda yung sa inyo dapat. Para magtulungan tayo ma-improve lahat. So, yun lang po. Sa mga hindi pa subscriber, pa-subscribe na lang. And yung iba, pa-like kung nagustuhan nyo yung video na to. Abangan nyo na lang yung susunod na video kapag meron ng pader sa outer wall. So, at inner wall pa lang tayo ngayon eh. Yun lang po muna. Bye-bye!